Nakahigop ng sabaw ang customer na yan nang mapansing ang kakaibang sahog. Sa in-order niyang sinigang na hipon, may patay na daga. Viral ang video na yan, nakuha sa isang restaurant sa Baguio City. Pinuna rin ng customer ang anyay kakulangan ng aksyon ng staff ng kainan. Nag-comment sa video ang restaurant at humingi ng paumanhin. Sasagutin daw nila ang gastos ng customer sakaling magpa-check up ito. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, pansamantalang isinara ang restaurant at kailangan magkaroon ng certificate na malinis na ito bago payagang magbukas ulit. Itinanggi ng Justice Department, DILG, PNP at NBI ang sinabi ni Congressman Paulo Duterte na may arrest warrant na ang International Criminal Court laban kay Senator Bongo. Tinanong naman si bagong Senate President Win Gatchalian kung bibigyan nila ng protective custody si Go gaya ng ginawa kay Senator Bato de la Rosa. May report si Ian Cruz. Hindi na lang daw si Senador Bato de la Rosa ang ipinaaresto ngayon ng International Criminal Court o ICC. Maging ang kaalyado niyan si Senador Bongo, may arrest warrant na rin umano ayon kay Congressman Paulo Duterte. Sabi ng kongresista sa kanyang post, nasagap niya ang impormasyon mula sa anyay highly reliable source. Bukod kay Go, pinaaresto rin anya ang dalawang dating opisyal ng pulisya. Sina Go at De La Rosa ay dalawa sa tinukoy na co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity sa ICC dahil sa war on drugs. Tanong ni Congressman Duterte, wala na ba anyang katapusan ang Marcos administration sa paggamit ng ICC bilang political weapon laban sa kanilang mga kalaban? Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. So hindi ito wine-weaponize, kinakailangan lamang po na matugunan din ang hiling ng mga kababayan natin. Kung may kailangan managot, dapat na managot. Giit naman ni Go, wala siyang nilabag na batas ng tao o Diyos. Kailanman ay hindi raw naging bahagi ng kanyang mandato ang police matters. Sana raw ay hindi mapolitika ang issue ng ICC warrant laban sa kanya. Ngunit ayon sa Department of Justice, NBI, PNP at DILG, wala pa silang natatanggap na opisyal na komunikasyon mula sa ICC kaugnay sa umano'y arrest warrant laban kay Go. Sabi niya, highly reliable source. Baka high lang. Wala Yung pa ako nakita. information that we have. Baka sabog siya nun. We're always prepared. Pero yung mga ganong klaseng pronouncements, delikado yun, di ba? Buti pa siya alam niya. Ako, hindi ko alam. The Philippine National Police is ready. Marami tayong tracker, manhunt teams, at arresting to implement warrant of arrest. Wala pa po. Wala po kaming nare-receive pa. Walang communication pa ng warrant. Tinanong naman si bagong Senate President Win Gatchalian kung bibigyan ng Senate Protective Custody si Go, gaya ng ibinigay noon kay De La Rosa ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. It's very difficult to preempt. No? Let's wait kung totoo nga yung information na yun. No? Kung sakali, pwede bang maaresto si Go kung may sesyon ang Senado? The situations vary. No? So it's very hard to answer and then iba naman yung situation. No? Ian Cruz, GMA News. Bumuelta si Congressman Paulo Duterte sa sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na baka sabog si Duterte kaya niya sinabing may ICC warrant na laban kay Senator Bongo. Pasaring ni Duterte, siya pa talaga ang sinabihang high at sabog. Baka raw nagkamali si Remulla ng tinutumbok at talagang tinutukoy ay yung mga nasa Malacanang. Baka rin naman daw tinutukoy ni Remulla ay yung sabog sa kapangyarihan, korupsyon o kayabangan. Sabi pa ni Duterte kay Remulla, bago magbansag ng high at sabog, mas mabuting tumingin muna raw sa salamin at baka nandoon daw ang sagot sa kanyang mga tanong. Wala pang tugon dito si Remulla o ang Malacanang. May bagong features na ipatutupad ang kumpanyang Meta para protektahan ng mga teenager na gumagamit ng Facebook, Messenger at Instagram. Kabilang dyan ang pangontra sa bullying at mga di-angkop na content at time limit. May report si Dano Tingkungko. Kung istriktong susundin ng polisiya ng Meta, 13 years old dapat para makapag-open ng account sa Facebook, Instagram at Messenger. Pero maaari ang ma-adjust gaya ng ginawa sa South Korea, Quebec sa Canada, Spain at Florida sa Amerika na 14 years old ang minimum age para makagamit ng social media. 16 years old naman sa Australia.
Dito sa Pilipinas, ipatutupad ng Meta ang teen account settings para sa 13 hanggang 17-year-old users. Sa ilalim nito, magiging private by default ang account ng teenagers. Ibig sabihin, hindi na makikita ng hindi nila friend ang content o feed ng user. Kailangan din munang i-approve ng user ang bagong followers. Hindi rin pwedeng i-message ang user ng kahit sinong hindi konektado na sa kanila. Stricto rin ang pagpapatupad ng filters ng user mula comments hanggang direct messages o DMs. Ilalagay rin sa pinaka-striktong setting ang anti-bullying feature ng Meta na hidden words. May time limit din sa paggamit. Pagkatapos ng 1 oras, otomatikong makakatanggap ng notification ng user para isara na ang app. May sleep mode din na naka-on by default mula alas 10 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga. Sa mga oras na ito, muted na ang lahat ng notification. Naka-auto-reply naman ang mga DM. Teens 13 to 15, we know, need a little bit more support. They might need a little bit more explanation. So they cannot change any of these settings alone. Paano naman kaya kung may magtangkang dayain ng kanilang edad? Aminado ang Meta, wala silang 100% paraan para pigilan ito. If we suspected they're lying or if they try to change their birthday, they will be sent through this menu of options and they will either do a selfie. Sabi ng Meta, gagamit din sila ng artificial intelligence na kayang i-detect ang mga underage account. Susuriin daw ng AI ang profile ng isang account at maghahanap ng contextual cues gaya ng birthday celebration o pagbanggit ng school grade para malaman kung ang account ay sa isang underage. Ano naman kaya ang say ng mga teenagers at mga magulang? Di po, parang controlling na po siya. Kung wala namang problema kung para sa mga bata naman eh. Paglilinaw ng Meta, katulong lang ang hakbang na ito at hindi dapat kapalit ng tinatawag na smart parenting. We have to teach the parents also how to use the platforms, the applications, how to be responsible digital citizens so that they can properly advise and supervise their children. Dano Tingkungko, GMA News. Nabagsakan ng kinukumpuni niyang sasakyan ng isang mekaniko sa Cagayan de Oro City. Patay na siya nang dinatnan sa gilid ng kalsada ng kanyang mga kaanak. Lumalabas sa investigasyon ang pulisya na nasa ilalim ng sasakyan ng lalaki nang bumigay ang scissor jack na pinangangat niya sa sasakyan. Nagtamo ng malaking sugat sa ulo ang mekaniko. Kinukunan pa ng pahayag ang may-ari ng sasakyan. Isinugod sa ospital ang halos 70 ROTC cadet sa Iloilo matapos kumain ng inihaing pork adobo sa kanilang training. May report si Zen Kilantang ng GMA Regional TV. Sumakit ang tiyan, nahilo at nagsuka ang 89 na kadete ng Reserve Officers Training Corps o ROTC sa Dingle, Iloilo. Ang mga kadete kumain ng pork adobo na niluto sa loob ng Camp Adriano D. Hernandez. Alas 7 ng gabi, naghapunan ng mahigit 400 trainee. 80 siyam ang agad sumama ang pakiramdam. Nung nakita nung may nagreklamo, so immediately ang ginawa ng officer ko, yung naka-duty doon is pinatigil na yung pagkain. So hindi nakakain yung second batch. Dinala sa ospital ang mga kadete. Ayon sa Iloilo Provincial Health Office, nakitaan sila ng sintomas ng foodborne disease. Hopefully, makakolekta kita sang specimen samples sang bilin nga pagkaon kag tubig ilimnon para makahatag impormasyon sa aton kung ano ang posible nga pagkaon o kung ilimnon ang nagtuga sa mga sintomas sa mga pasyente. Inaalam kung posibleng na-contaminate ang mga potahe habang inihahanda. Bagong katay naman daw ang nilutong baboy. Nasa mabuti ng kondisyon at nakalabas na ng ospital ang mga kadete. Mula sa GMA Regional TV, Zen Kilantang Sasa, GMA News. Isinulong ni Pangulong Marcos at Russian President Vladimir Putin sa ASEAN-Russia Commemorative Summit ang pagpapalakas ng kooperasyon sa sektor ng enerhiya. Ayon kay Pangulong Marcos, inadopt ng ASEAN at Russia ang ilang dokumento na magsisilbing gabay sa pagpapalawig ng kooperasyon. Sabi naman ni Putin, patuloy na magsusupply ng energy at pagkain ng Russia sa mga kaalyado nitong bansa sa Asia. Ipinahayag din ni Putin ang kahandaan ng Russia na tumulong sa pagdevelop ng nuclear energy capability ng mga bansa sa ASEAN. As we mark this important milestone, we look forward to working closely with Russia to further strengthen our partnership and to build a more peaceful, resilient, and prosperous future for our regions.
Our country facilitates the states of the region in developing their nuclear energy. Rosatom has unique technology of building nuclear power plants. They can train dedicated specialists and transfer experience and knowledge. Binigyang diin ng kinatuwa ng UN Secretary General for Disaster Risk Reduction ang science-based decision-making at maagang pagbabahagi ng impormasyon para maiwasan ang mga sakuna sa gitna ng nagbabagong klima. Para naman nilapit sa publiko ang lagay ng panahon, naglunsad ang Pag-asa ng isang mobile app. May report si Katrina Son. Mula sa matitinding bagyo hanggang sa matagal na tagtuyot, patuloy ang pagharap ng Pilipinas sa mga epekto ng pagbabago ng klima. Kaya naman sa pagbisita sa bansa ng Special Representative of the United Nations Secretary General for Disaster Risk Reduction na si Kamal Kishore, binigyang diin niya ang kahalagahan ng paghahanda ng mga bansa sa mga sakuna. In Asia Pacific, there is a lot of achievement in terms of preparedness for launching immediate response, such as distributing food and blankets and tents, but not enough in terms of readiness to launch long-term recovery programs, building stronger houses, building stronger schools and hospitals, airports. Dagdag pa ni Kishore, isa ang Pilipinas sa mga bansa na madalas makaranas ng mga natural hazard. Kaya mahalagang mapatatag pa ang mga sistema ng paghahanda at pagtugon. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng science-based decision-making at maagang pagbabahagi ng impormasyon sa publiko. Philippines has the potential to be the lighthouse of disaster risk management in the region. There are many things that are happening in the Philippines that are not happening anywhere in the world. The kind of empowerment that is happening in the Philippines at the local level, it's quite remarkable. The kind of engagement of civil society that is happening in Philippines is quite remarkable. Habang patuloy umano ang pag-init ng daigdig, mas mahalaga ang paghahanda ng mga pamahalaan at komunidad at bahagi ng paghahanda ang pagkakaroon ng napapanahong impormasyon sa ating bansa. Inilunsad ng Pag-asa ang bagong mobile application na Panahon para mailapit sa publiko ang mga weather update at mga babala. Pwedeng buksan ang GPS para makatanggap ng real-time weather forecast sa inyong lugar. Mas handy na po siya dahil mas hawak po natin ngayon. Lagi ang ating mga cellphone. So naglunsad po ang Pag-asa ng app, which is yung Panahon app, kung saan po makikita po natin yung mga details na nilalabas po ng Pag-asa. Katrina Son, GMA News. Nilinaw ni Senate President Win Gatchalian na hindi pa kumpirmadong si Senator Cheese Escudero ang tatayong presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pinag-uusapan pa raw yan. Nauna nang sinabi ni Senator Ping Lacson na si Escudero ang napipisil ng mayorya. May karanasan daw kasi si Escudero sa impeachment trial at bilang isang abogado. Ayon naman sa legal expert na si Attorney Paulo Tamase, hindi kailangang abogado ang presiding officer. Nagsimula na ngayong araw ang pre-trial conference kung saan isinasagawa ang pagbumarka ng ebidensya at pagtukoy ng mga testigong iaharap ng magkabilang panig. Itutuloy ito sa Lunes. Habang sa July 6, magko-convene ang Senado bilang impeachment court. 2 bangkay ang natagpuan sa loob ng nakaparadang sasakyan sa gasolinahan sa Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway o T-Plex. Isang babae at isang lalaki ang nakaupong walang buhay sa loob ng SUV. Ayon sa source ng GMA News, bago mag-2 ng madaling araw kahapon, nang pumarada ang SUV pagkatapos mag-drive-thru sa isang coffee shop. Tukoy na ang pagkakakilanlan ng dalawa. Palaysi pa ng kanilang ikinamatay. Walang saksak o tama ng bala ng baril ang mga bangkay. Sa Nueva Ecija naman, may natagpuan ding bangkay sa isang SUV. Duguan ng di pa nakikilalang lalaki. Ayon sa pulisya, Lunes pa napansin ng mga residente ang abandonadong sasakyan. Patuloy ang investigasyon. Natuldukan na ang krisis sa Senate leadership pero hindi ang issue sa pagitan ng ilang senador. Milyon-milyong piso umano ang nasayang ng Senado sa ilalim ni dating Senate President Alan Peter Cayetano ayon kay Senator Ping Lacson. Sabi ni Lacson, umabot ng 700 million pesos ang nasayang na buwis ng taong bayan sa loob ng 28 araw na termino ni Cayetano. Pero ang naging output lang anya ng Senado, gulo
Barilan, pagtakas si Senator Bato de la Rosa habang nasa Senate Protective Custody, Senate boycott, pumalyang destabilization attempt at hindi otorizadong committee hearing. Sagot ni Cayetano, ganun din ang gastos kahit sino ang nakaupong Senate President. Buwelta pa niya, ang hindi paglalagay ng miyembro sa mga komite ng grupo ni Lacson ang humadlang sa pag-usad ng trabaho ng Senado. Bakit daw hindi gamitin ni Lacson ang galing sa pag-iimbestiga at paharapin ng mga dating bodyguard ni Zaldico? What did the group of Senator Win and Senator Lacson do? Since May 11 po hanggang yesterday, hindi po sila naglagay ng mga miyembro ng committee nila as minority. Sila po ang ayaw magtrabaho. Hindi po sila naglagay ng mga miyembro para hindi mag-function yung mga committee. Ang problema doon, Igan, alam naman natin pareho na talagang ang tumbok lang para makapag-destabilize. Welcome namang dumalo sa Blue Ribbon, pero ayaw nila, gusto nila puro press con. Pinatutsadahan din ni Cayetano ang magkapatid na Senator Erwin at Raffy Tulfo na nagsasalitan lang daw ng pag-iinis sa kanya. Ba't kayo galit na galit pag nagpe-Facebook ako? Ang hilig nyo rin mag-Facebook. So sasabihin nyo, hindi kasi mas maraming nanonood kay Alan Cayetano kasi nagsasabi ako ng totoo. Hindi naman parating mas maraming nanonood sa akin. Bakit last year ba mas maraming nanonood sa iyo? Raffy at Erwin Tulfo. Problema, nabuko kayo na may tinatago kayo. Wala pang sagot ang magkapatid na Tulfo. Nagsagwan mula Orchid Island sa Taiwan patungong Batanes ang mga katutubong tao. Sakay ng traditional nilang bangka, binigtas ng mga katutubo ang malalakas na alon ng Bashi Channel. Layo nilang balikan ang sinaunang rutang pandagat ng kanilang mga ninuno at pagtibayin ng ugnayan ng kanilang grupo sa mga ibataan ng Batanes. Isang buong araw naglayag ang mga tao bago narating nitong Martes ang isla ng Batan, kung saan sinalubong sila ng musika at mga pagtatanghal. Kahapon muling naglayag ang mga tao pabalik ng Taiwan. Maagang na dog show ng netizens ang guest host ng unang hirit na si Baus Rufo dahil nakalimutan niya ang mga kapuso. Huling hirit na rin kaya niya yon. Pusuan na yan sa report ni Marizo Mali. Diba? Kaya naman mga kapamilya, Unang hirit na kay ganda ba ito? sorry, hello po mga kapuso. O huling hirit na ito ng special guest host ng pambansang morning show kaninang umaga, si Baus Rufo. Kaaga-aga viral agad sa pagbating nakakauga. Diba? Kaya naman mga kapamilya, sunod nyo po kaming, hello po mga kapuso. Yes, I love it. It's my first time. It's live TV. Di ang isa sa celebrity peeps ng The People Have Spoken at host ng Dog Show Divas, dinog show na rin ng madla at kabado. Malala. Baka nga magka-memo agad on day 1. What's up mga kapuso? Kapuso, hello kapuso. Hi kapuso. Oh my God kapuso, kamusta ka? Super love niya mga kapuso, willing to work overtime pa nga for free at nagpasalamat sa UH Barkada. Pero imbis na memo, ayan nga at day 2 secured. Muling naimbitahan as guest host sa pa-birthday sorpresa bukas si Baus. Nabuhayan tuloy siya ng loob at nagpasalamat kay Lord. Alam mo kapuso, okay ako ngayon. You know, as a kapuso, kapuso! May gentle reminder din siya sa sarili. Ladies and gentlemen, let's welcome Mr. Baus Rufo! Mariz Umali, GMA News. At yan ang mga balitang dapat niyong malaman. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ako po si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation.